وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Ang Islam, mga mahal na kapatid, mga kababayan, may mga pinaniniwalaan. When I was in Christianity, tinuturuan kami ng simbahan na maniwala sa mga bagay-bagay. Ang Islam nagtuturo rin na kailangang maniwala ng tapat sa mga bagay-bagay na ito. Unang-una, kailangang maniwala ka at sumamba lamang sa nag-iisang Panginoong Diyos na lumikha sa ating lahat. Ang tinutukoy nating Panginoong Diyos, walang iba kundi ang Allah. So sa mga hindi pa Muslim, kapag naririnig ninyo ang Allah, huwag nating isipin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim. Dahil ang katotohanan, ang Allah, wala siyang kaibahan sa sinasabing Panginoong Diyos na tagapaglikha o ang tinatawag na God Almighty Creator. Siya rin yan. Siya ang lumikha sa ating lahat. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay, nakikita at hindi nakikita. Siya ang nagbigay buhay sa ating lahat. At siya lamang ang nakaalam kung kailan tayo lahat-lahat mamamatay. At siya lamang ang magbabangon sa atin sa ating mga libingan sa araw ng paghuhukom. At siya lang ang huhukom sa ating lahat-lahat, wala ng iba. So ito ang unang paniniwala sa Islam, to believe and worship the one and only Allah the Almighty. Ang pangalawa na paniniwala sa Islam, mga kapatid, ang maniwala sa lahat ng mga anghel. Likewise, ang Christianity nagtuturo at naniniwala rin sa anghel. Ang turo sa Islam tungkol sa mga anghel, sila ay linikha ng Allah mula sa liwanag. Ngunit tayong mga tao, nilikha tayong lahat mula sa lupa. Kaya't kung tayo'y mamamatay, ang ating katawan na inaalagaan natin ng mabuti, ito ay magbabalik sa lupa o sa alikabok. At ang turo pa sa Islam na tayong lahat, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, may anghel na nagbabantay sa atin. May anghel sa kanan, siya ang nagsusulat ng ating mga mabubuting ginawa, at sa kaliwa, siya ang nagsusulat ng ating masasamang ginawa. Ang listahan nilang ito, tinatawag na Book of Record or talaan ng gawa, na ito ang ihaharap sa ating lahat sa darating na araw ng paghuhukom. Kung matimbang ang mabubuting nagawa mo, ikaw ay ilalagay ng Allah sa kanyang paraiso. Ngunit kung matimbang ang masama, ikaw ay ilalagay sa impyerno. Lahat ng ginawa ng tao, it may be good or bad, walang nakalalampas, ang lahat isinusulat ng anghel na nagbabantay sa atin. Ngunit mga mahal na kapatid, huwag nating isipin na kumot may anghel na nagsusulat ng ating mga ginawa, hindi nalalaman ng Allah ang ating mga ginawa. Of course, alam na alam ng ating tagapaglikha. Kaya lang kung bakit may anghel na kailangang itala ang ating mga ginawa, dahil normal sa isang tao na kung may bagay na alam niya na ito ay pabor o makabubuti sa kanya, kahit hindi niya ginawa, sasabihin niya, ako ang gumawa niyan. At kung may mga bagay-bagay naman na alam niya na masama, na laban sa kanya, kahit ginawa niya, itatanggi niya. Ngunit sa araw ng paghuhukom, anuman ang ginawa mo, mabuti o masama, walang makakalampas, ang lahat ihaharap sa iyo. So, ang pangatlo na paniniwala sa Islam, ang maniwala sa lahat ng orihinal na kapahayagan o mga revelasyon na ipinadala ng Allah sa kanyang mga propeta. Ang mga Muslim naniniwala na si Propeta Abraham binigyan ng kapahayagan o revelasyon. Si Propeta Abraham, I believe, naririnig nating lahat ito. Siya ang tinaguriang ama ng mananampalataya. So si Abraham, pinadalhan siya ng Allah ng kanyang revelations, ang tinatawag na Scroll of Abraham. Tinatawag ito na Kalatas or Suhuf. Pangalawa, naniniwala ang mga Muslim na si Propeta Moises binigyan ng revelations, ang tinatawag na the law or the Decalogue. Ibig sabihin ng Dika, 10. Kaya doon matatagpuan yung 10 utos o ang 10 commandments na tinatawag. At sinasabi rin ito na Torah. Pangatlo, naniniwala ang mga Muslim, si Propeta David, binigyan din ng revelations, ang tinatawag na Salmo ni David or mga awit, tinatawag rin ito, sabor. At pang-apat, naniniwala ang mga Muslim na si Jesus Christ, binigyan ng revelations, ang tinatawag na Ebanghelyo ni Jesus or the Gospel o ang magandang balita. Tinatawag rin ito Injil.
At panglima, naniniwala ang mga Muslim na si Propeta Muhammad binigyan ng revelations ang Quran, meaning the reading o ang babasahin. So bilang Muslim, kailangang paniwalaan ang lahat ng mga original na kapahayagang yaon sapagkat iisa lamang ang pinagmulan, ang Allah o ang Panginoong Diyos na ating tagapaglikha. Ang panglima na paniniwala sa Islam, ang pang-apat ang maniwala sa lahat ng mga sugo at propeta na ipinadala ng Allah o ng Panginoon. Ang tinutukoy nating mga propeta, kung narinig natin sina Noah, Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, Moises, Solomon, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ, Muhammad, peace be upon them. Ang paniniwala ng mga Muslim sa mga propetang ito, pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Kailangang sundin silang lahat, mahalin at igalang sapagkat ang lahat ng mga propeta, mga piling tao sila. Binigyan sila ng Allah ng kanyang mga batas o kautusan upang ipamuhay nila at ituro nila sa kanilang mga nasasakupan. Sa Islam, mga mahal na kapatid, mahalagang mahalin at igalang ang mga propeta ng Diyos, ngunit walang sasambahin sino man sa kanila. Ang dapat sambahin lamang ay ang nag-iisang Diyos, ang Allah, na siyang sinasamba at pinasasamba rin ng lahat ng mga propeta. Ang katunayan, ang lahat ng mga propeta ay Muslim. Maaring itanong ninyo kung bakit natin sinabi na Muslim ang mga propeta. Dahil ang ibig sabihin ng mga Muslim ay ang mga linikha ng Allah na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. Kaya hindi nangangahulugan na kung ang isang tao ay Arabo o kaya taga Mindanao o kaya membro sila ng Abu Sayyaf, ngunit kung hindi sumusunod, sumusuko at tumatalima sa batas ng Allah, nakalulungkot na tawagin silang mga Muslim. Siguro Muslim sila sa pangalan o kaya Muslim sila dahil maaring isinilang ng mga Muslim na magulang. Ngunit kung hindi sumusunod, sumusuko at tumatalima sa batas ng Diyos, I repeat, nakalulungkot na tawagin silang mga Muslim. So kung bakit natin sinabi na Muslim ang lahat ng mga propeta, dahil kung pag-aralan natin ang kanilang buhay at kasaysayan, lahat ng propeta noong kanilang panahon, tuwiran silang sumunod, sumuko at tumalima sa batas ng Allah o ng nag-iisang Diyos. Katulad lamang ni Moises. Kung pag-aralan ang kasaysayan ni Moises, mga kapatid, ang turo ni Moises ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos. At kung siya'y manalangin, sa iisang Diyos lamang siya tumatawag at nagpapatira pa kung magdasal. Nang ipadala si Hesukristo, kailanman mga kapatid, hindi nagsabi si Jesus Christ na siya ang gawing Diyos at siya ang sasambahin. Bagkos ang turo ni Jesus Christ, ang sumamba lamang sa iisang Diyos at maging si Hesukristo tuwing manalangin, sa iisang Diyos lamang siya tumatawag at nagpapatira pa rin kung magdasal. Ang huling propetang si Muhammad, ang kanyang turo, ang sumamba lamang sa iisang Diyos. At kung siya'y manalangin, nagpapatira pa sa lupa. Kaya kung ating makikita, lahat ng Muslim sa buong sanlibutan, anuman ang kanyang lahi o tribo, anuman ang katayuan sa buhay o sa lipunan, babae man o lalaki, kapag nagdarasal ang lahat ng Muslim, sa iisang Diyos lamang tumatawag at nagpapatira pa sa lupa. Kaya malinaw mga kapatid na iisa ang turo at iisa ang pamamaraan ng pagsamba ng lahat ng propeta dahil iisang Diyos o Allah ang nagpadala sa kanilang lahat. Ngunit kung maraming relihiyon ang nakikita natin sa kasalukuyan, lalong-lalo sa atin sa Pilipinas, mga mahal na kapatid, huwag tayong masasaktan. Ang unang dahilan kung bakit mabilis ang pagdami ng iba't ibang sikta ng relihiyon dahil ginagawa ng ibang negosyo o hanap buhay ang relihiyon na hindi ito matatagpuan sa Islam kailanman. So bilang Muslim, kailangang sundin, mahalin at igalang ang lahat ng propeta dahil kung sila ang ating tularan at pamarisan, makaaasa tayo na ang ating pagsamba tatanggapin ng Allah at makakamtan ang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom.
Ang panglima na paniniwala sa Islam ay ang maniwala sa araw ng paghuhukom. Lahat ng relihiyon nagtuturo at naniniwala rin sa araw ng paghuhukom. We Muslims likewise believe. Mga mahal na kapatid, mahalagang mahalaga na maniwala tayo na may araw ng paghuhukom dahil ang katotohanan, tayong lahat-lahat naman ay mamamatay. Kailangan pang maniwala dahil kung hindi ka naniniwala na may araw ng paghuhukom, ang buhay mo sa mundong ito walang silbi o saysay. Bakit? Dahil kung mapapansin natin, marami sa tao ang gumagawa ng mabubuti, ngunit hindi nabibigyan ng tamang reward o gantimpala. Marami ang gumagawa ng masasama na hindi naparurusahan. Araw-araw manood tayo ng balita sa telebisyon, magbasa ng newspaper, makinig sa radyo. Araw-araw maraming balita ang ating naririnig, nababasa at napapakinggan na marami ang pumapatay, nagnanakaw, nangre-rape, nanghuhostage, nanghuhold up, nangingidnap. Ang mga nagkasala maaaring nahuhuli at naididimanda. Subalit pagdating sa hukuman, ang batas na ipinaiiral ng lupa na kung ang isang pumatay o ang isang nang-rape ay mayaman, ma-influensya o makapangyarihan, na dapat hatulan ng habang buhay na pagkakulong o hatulan din ng kamatayan dahil sa sila ay mga masalapi at makapangyarihan, ang kasamaan na nagawa nila nababaliwala. Ang tanong, nasaan ang tunay na katarungan? But if we believe on the day of judgment, walang sino ang makalalampas sa hustisya ng Panginoon. Kaya nga ang sabi pa ng Allah sa banal na Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Meaning, ang sabi ng Allah, katotohanan, ang lahat ng may buhay makararanas ng kamatayan. At sa araw ng paghuhukom lamang makakamtan ang tunay na katarungan mula sa Allah, ang nag-iisang Panginoon. Ang pang-anim na paniniwala ay ang maniwala sa destiny o tinatawag na kapalaran. Tinatawag na qadar. Ang ibig ipakahulugan, mga kapatid, anuman ang nagaganap o ang nangyayari sa atin sa mundong ito, ang lahat ay nalalaman, plano at pinahihintulutan ng Allah. Kaya kung tayo ay nagsama-sama ngayong gabi rito, everything is planned by God. Sino sa inyo ang nangarap kaninang umaga pagising niya na eksakto ganitong oras, diyan siya uupo sa kanyang inuupuan at ang mga bagay-bagay na ito ang kanyang mapapakinggan? Hindi ko pinangarap nung kami lumalipad kagabi papunta rito na eksakto gantong oras, dito ako tatayo at kayo ang aming makakasalamuha. Ngunit mga mahal na kapatid, kung isa ka sa pinlano at pinahintulutan ng Diyos na maupo riyan at mapakinggan ang katotohanan tungkol sa Kanya, tandaan natin ito ay isang dakilang tanda na isa ka sa Kanyang pinili at isa ka sa Kanyang minamahal. May kasabihan, many were called but few were chosen. Hindi lamang kayo ang mga Pilipino na narito sa Dubai, libo-libo I believe. Pero kung isa ka sa pinili ng Diyos, dapat kang magpasalamat since this is one of the great signs na isa ka sa Kanyang minamahal. Mga mahal na kapatid, hindi lahat ng tao pupunta sa tinatawag na paraiso. Dahil kung ang lahat ng tao sa paraiso mapupunta, hindi lilikha ang Diyos ng impyerno. Ngunit alam ng Allah na marami sa tao ang magbabaliwala sa Kanya. Marami sa tao ang magmamalaki. Marami sa tao ang gagawa ng hindi ka nais-nais. Marami sa tao ang ayaw sumunod, sumuko sa Kanya. Kaya niyan linikha ang impyerno para may kasasadlakan ang mga taong mapagmalaki, ayaw magtanaw ng utang na loob sa Panginoong Diyos na nagbigay ng buhay sa Kanya. At sa Islam, kailangang paniwalaan din na kahit hindi natin nakikita ang Diyos o ang Allah, ngunit tayong lahat ay nakikita Niya. Nandito tayo sa malaking hall, ang ating mga mahal sa buhay, they may be in the other parts of the world, ngunit ang Allah na karapat dapat sambahin, nakikita Niya tayong lahat sapagkat Siya ay all-seeing, all-hearing, all-knowing, at Siya ay nasa kataas-taasan nating lahat. Siya ang patuloy na tumutustos at nangangalaga sa atin bilang Kanyang mga alipin at mga nilikha. So ito ang mga pinaniniwalaan sa Islam na siyang pinaniniwalaan din ng lahat-lahat ng mga propeta na mga nauna sa atin. At of course, ito rin ang paniniwala na dapat
ipamuhay at paniwalaan ng lahat ng tao hanggang sa magwakas ang panahon. Unang-una, maniwala at sumamba ka lamang sa Allah, sa nag-iisang Diyos. Maniwala ka sa kanyang mga anghel. Maniwala ka sa kanyang mga kasulatan. Maniwala ka sa lahat ng kanyang mga sugo at propeta. Maniwala sa araw ng paghuhukom. Maniwala sa destiny o tinatawag na kapalaran.